welcome to our vlog. Tatagalog tayo / English, may accent na Ilonggo at konting-konting pasatay. Charot. So ngayon, isi-share ko lang po a day of my life here in Thailand as a teacher, kinder teacher. It is my first time teaching po. You read the of a teacher, nag-sorry siya kasi fresh graduate siya ng sorry kasi hindi niya alam yung mga gagawin. And I feel that way. So ito po pala yung realidad. Akala ko magkanta at magsayaw ka lang pero hindi. Patient is the key. Palakasan tayo ng boses. Yung sisigaw, yung bata sisigaw ka din. Hindi pwede mahinaon. And ito yung una kong pagtuturo. Tapos first teaching natin, nandito na tayo sa abroad. Thank you Lord. Pero hindi ako na-inform na ano ako magturo sa kanila. Isa po ako sa mga nahikayas na kakapanood ng mga vlog. Akala ko ang hapos-hapos lang. Hindi ka pa pala aasikasoy. Tapos ito yung malala. Teaching moment, di ganun kadali. Lahat ginawa mo with action. Kahit one word dapat i-action mo para maintindihan kanila. So yun yung mahirap dito, Bebs. Pero I think and I believe na kung sa daan lahat naman ng trabaho mahirap. Mahirap sa umpisa. Pero to be honest, I cannot imagine myself doing this in my whole life. Hanggang na mag-senior citizen ko. I cannot do this. Yung sisigaw sila, tapos hindi ko alam kung may natutunan ba sila. Pero parang may natutunan ba sila kasi gusto nila na magsagot, gusto nilang gumawa, gusto nilang sumali. Pero yan na lang yung aking paniniwala. Kung na may natutunan sila sa akin, may na-learn sila sa akin. To be honest, no? Nag-aaral ako. Sabi ko, ito yung gagawin ko. Classroom management is very important. So, in order to do that, so first day, I need to do like this, like that. My gosh, pagdating ko dito first day, wala, Bebs, nagsayaw-sayaw ako. Hindi ko nga alam kung nagpakilala ba ako o kilala ko ng mga student kasi yung tawag lang nila sa akin, teacher. And I feel so bad with that. Na kung saan hindi nila ako kilala, teacher lang yung kilala, yung pagkakilala nila sa akin. So ano yung magagawa ko? Yung kailangan ko mag-explain, gusto ko mag-explain, hindi ka ako ma-explain. Yung hindi ka na ganun katalino sa English. Tapos pumunta ka dito sa abroad. Pero masasabi ko talagang thank you Lord. Salamat sa lahat. Kahit ganito ako nakaabot tayo dito sa Thailand. Kadugod sa iba mag-voice kurugot. Sige, padayon. And thank you so much Lord, especially to my parents. I really miss you. To my brother Japet, to my nanay and nanay, I miss you. Homesick is not just a word. I really felt it every time, every second of my life here in Thailand. Pero, diba, I go here, not just to teach, but to be a missionary. So, yan yung kusog nakin, yung lakas ko. Ba't ako nagpapatuloy dito? Kasi kapuliw na ako. Pero, syempre, as a child of God, meron tayong commitment. Sa word na commitment, mag-stay tayo dito. And I just need to do is to enjoy the life, especially for the plans na binigay sa akin ni Lord. Kung ano man yan, I'm so excited. Nakalain mo dito sa pag-iisip ko na makapunta dito sa Thailand. Tapos nakapot ako dito. Ganon. So just keep praying. All I can say is just pray with verse. So to know, to have a promise ni Lord, you need to read the Bible. So yan yung aking pagpapalakas sa inyo. Gusto ko lang i-share na read the Bible, and then if you want something, give a proof. For example is in Matthew 7:7. Gusto rin ako i-share favorite verse. Matthew 7:7, ask and shall be given. So what are you praying for? Ask and believe. Even though it is not the same as what you expected, but God will answer you, which is much better. So this is your baby girl Jay and baby girl Dinanay and Alonga Jay and be safe, be happy, be optimistic in life, and God bless us all.